Hello, good morning, good afternoon, or good evening, whatever time you are watching. Panahon po muli ng paghilom. We are back at alam naman po natin nagkaroon tayo ng konting pause at napapanahon din yung napag-usapan about grief recovery. Tuloy-tuloy po tayo sa ating serye at sabi nga may kasabihan kung anong sinimulan dapat pong tapusin. So we're trying to bounce back and to finish the book of Grief Recovery Handbook. Sa mga hindi nakakakilala po sa akin, ako po si Kuya Aaron. I'm a grateful believer in the Lord Jesus Christ, recovering from series of loss and hopelessness and still struggling with pride, anger, and lust one day at a time. Kumusta po? Kindly comment down kung kumusta po kayo, anong oras po kayo nakakapanood ng videong ito. Sa ating motto, all life is recovery, journey ang pagbabalik loob sa Panginoon, and it's always may tamang panahon po, bawat oras ay pagbabalik loob sa Kanya. Time to recover, to return, and re-examine our ways and restore our relationship with God, with ourselves, and with other people. Sabi nga ng isang verse sa Lamentations, let us examine our ways and test them and let us return to the Lord. Makikita nyo po isang imahe dito sa pagsisimula po natin sa ating pagtutuloy doon sa serye natin sa Grief Recovery Handbook. Ang imahe ng isang Chiron, a figure from Greek mythology. At ito po ay merong paghahambing sa ginawa rin ng ating Panginoong Hesus, our higher power, the central figure in Christianity. They share some similarities in their stories and symbolism. Although they belong to different culture and religious contexts, meron pong mga kaparehas. Yung una po, yung healing and teaching. Chiron is often depicted as a wise and skilled healer and a teacher in Greek mythology. Similarly, Jesus Christ is renowned for his healing, miracles, and his role as a spiritual teacher in Christian tradition. Both figures are associated with bringing knowledge and healing to those they encounter. So, dito sa ating serye, sa recovery, sa healing, ito yung mga, kumbaga, very relevant na mga ilustrasyon sa atin at yung central. Meron kasing parte ng myth, like fantasy, na hindi mapaliwanag minsan nung reality. So there is something in fantasy that our minds can connect with the reality. Kaya mayroong mga istorya, mga halimbawa, mga literatura, may mga akda na pantasya siya pero mas nagkakaroon ng kaliwanagan. There's a reconciliation between the reason and fantasy, reality and fantasy, because of our imagination. Another similarities po ni Chiron at saka ni Christ ay yung suffering and sacrifice. Chiron is known for his suffering, particularly the wound he received from a poisoned arrow that could not be healed. In Christian belief, Jesus Christ suffered and sacrificed himself on the cross for the salvation of humanity. Both stories involve a degree of suffering and sacrifice. Kaya nga nakatanong dyan doon sa katabi ng imahe, wounded healers, di ba? Sila ay mga, both Chiron and Christ, they were wounded, but their wounds became a healing salve, naging reference siya ng kagalingan. Kaya ganon din po sa ating paghihilom. All of us are wounded, and as we process that wounds, as we share that wounds, and then as we have seen that Christ is also near to that wound, we can redeem that wounds and offer it as a fragrant sacrifice to the Lord, and we can become wounded healers. So, kahit tayo ay may mga kanya-kanyang issues, tayo naghihilom, pero kung tayo nagbabahagi at nagre-reach out sa iba, nagiging wounded healers na rin po tayo.
Ganon din po yung ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. By His wounds, we are healed. Another similarities po ay yung centaur and human. Chiron is often portrayed as a centaur, a creature with the upper body of a human and the lower body of a horse. This dual nature could be seen as a symbol of his connection to both the human and animal worlds. Jesus Christ, in Christian theology, is believed to be both fully divine and fully human, embodying a dual nature in a different sense. Si Kristo po, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, kahit hindi niya obligasyon na maging tao para sa atin, He was fully divine, yet He embraced humanity. So, dual nature, kagaya ng centaur, kabayo, lower body of a horse, and a human in the upper body. In Jesus Christ, theologians, they call that there's a hypostatic union, the union of fully divine and a fully human nature of the Lord Jesus Christ. So, kaya perfect mediator si Jesus kasi naging fully human siya. Ramdam niya tayo ang pagiging tao, itong hininga natin, itong ating nararamdaman at nararanasan. Kaya kung tayo the central figure and the central call for Celebrate Recovery is to look to the cross of Jesus, where we can see God is not far with the pain and the suffering of the human being. Makita natin na malapit ang Diyos sa ating mga kahirapan, sa mga limitasyon, at kahit yung dusa at sakit din po natin. Chiron is also known as a mentor and a teacher to several notable heroes in Greek mythology, imparting wisdom and skills to them. Jesus Christ, in Christian tradition, serves as a spiritual mentor and guide to his followers, teaching them about faith, love, and morality. The greatest master teacher, the greatest discipler is Jesus Christ. He moved the world and he turned the world upside down because of that movement of discipleship, calling the 12, calling the inner disciples, and then boom, what happened next is the change and transformation in the society through the message of the Lord Jesus Christ. Both Chiron and Jesus Christ are associated with a form of transcendence. Chiron, despite his suffering, was revered for his wisdom and knowledge. Jesus Christ in Christianity is seen as the divine Son of God who offers the path of eternal life through faith. So, makita po natin ng mga paghahambing at ulit, mayroong parte ng mystic and imagination and fantasy na nagbibigay tulong sa atin para maunawaan ang realidad at makapagtanto at makapag-isip tayo ng mabuti. Hindi lang yung analytical side, but yung buo, yung ating left side of the brain and the right side of the brain is reconciling because of this imagination and this part of fantasy na nakikita natin. Faith, reason, and mystery is part doon sa ating paghilom because at the Lordship of Jesus Christ, He wants to reconcile all unto Him. So tuloy po tayo sa ating serye doon sa pagbabasa o pag-share po namin sa librong Grief Recovery Handbook. Downloadable din po ito. May mga kopya na rin po sa internet na makikita po kayo. At recap lang tayo ng konti na pag-usapan natin dati that every loss po ay unique. Bawat kawalan, ito man ay tao, mga bagay, pangyayari sa ating buhay, hindi po pwedeng mapalitan kasi yung myth nga na replace it with something or with someone. No, every loss is unique.
At isang myth din na magpakatatag ka para sa iyong pamilya. Another Filipino toxic culture na nagmamaskara nila kahit hindi niya na kaya dahil para sa kanyang pamilya, and then there's the unrealistic expectation. So denial again, babalik again sa napaka-foundational na prinsipyo ng Celebrate Recovery. We realize we are not God. We admit that we are powerless in our tendency to do the wrong thing. So, napag-usapan din po yung ating mga kawalan at ini-encourage tayo magsulat ng mga graph or magsulat tayo sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Doon sa ating moral inventory, sa books, step studies natin sa book 2, book 3, at kahit doon sa mga lessons sa tinatawag na moral inventory. Pinapaliwanag po doon na itong pinag-uusapan po natin ay hindi siya intellectual exercise. This is a life and moral inventory exercise. Ito ay kagamit-gamit, praktikal dahil nakakapagdahan-dahan tayo sa buhay. Ating binabalikan ang mga sugat. Marahil kasi ang sugat, yung mga wounds na hindi na-treat, it will fester the wounds and the body, and pwede maging mas grabe ang sitwasyon. Kaya we will jot down every time, we will write it down and settle it with the Lord and share it with an accountability partner or our step study group. The point of relationship graph is to take a complete and detailed look at one relationship. Positive or happy events are marked above the center line, and negative or sad events below the line. So pinapaliwanag po doon na ang ating mga buhay ay merong mga parang significant happy moments at saka yung ating mga hindi maganda rin. At some point after a loss occurs, our brains begin a review searching for what was never communicated or completed. Nagko-cope siya. Kaya kung maling pagharap, wrong coping mechanism, either they will abuse someone or themselves by substances or eating too much, drinking too much. So, pwede natin isulat yan, mga bagay-bagay nangyayari sa ating mga buhay at paano natin ito hinarap. Nagkakaroon tayo ng inventaryo at we can look at patterns. Even doon sa step study, book number 1, tinatanong natin doon, paano mo pinoprotektahan ang iyong sarili nung bata ka pa? Yung nagkaroon ka ng muwang, you have the view of the world already and accountability already. So, ano ang iyong pananaw doon? Paano mo kinukuha yung attention mo sa iyong mga magulang, sa iyong mga guardian? So, mayroong marahil parehas na pattern nung bata ka pa hanggang ngayon na pwede mong ilista at magkakaroon tayo ng relationship graph. At kung siyempre tao tayo, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng mahal sa buhay, or either a pet, or a hope, or a dream, or merong nasabi nga natin, every loss is unique. Sa ibang bansa, divorce. So, pwede nating isulat dito from relationship graph to the loss history graph. The purpose of the relationship graph is to help you tap into that review and use it to discover what is unfinished for you so that you can then complete it. So, mamaya po, I will be sharing my completion letter. Sa concept kasi nitong Grief Recovery Handbook, pinapasulat ka. For example, you have a loss of a loved one sa nanay mo o sa tatay mo. Susulat ka, meron tong tinatawag na completion letter. But, completing doesn't mean, or completing is not forgetting. To resolve an emotionally incomplete loss, you must
complete it. Completing does not mean that you will forget your loved one. What we are completing is our relationship to the pain caused by the loss. Again, inuulit natin, hindi natin ibig sabihin na kinakalimutan na natin ang ating mga mahal sa buhay na namatay. Ang ating tinatapos or yung ating completion po dito ay yung ating relasyon doon sa sakit na binigay sa atin ng kawalan, the pain caused by the loss. We are completing anything that was left unfinished at the time of the loss. The only thing that can stop you now is the fear that you'll forget your loved ones, and that is not possible. Kaya nga, sabi nga ng tanong ng Panginoong Hesus, how many times you forgive? How many times you forgive? Ang sagot, di ba? 70 times 7. What does it mean? Perfect, completion. Mayroong ganitong concept. Every time you are reminded by the hurt, by the loss, you will release forgiveness. You offer forgiveness every time. Kaya nga may nagsabi na there's yung concept daw ng move on. Hindi ka talaga makaka-move on kasi hindi mo talaga makakalimutan yung tao. But you can move forward because every time you are reminded by the hurt, you will release and offer forgiveness. Diba? Ang ganda? Na completing talaga is not forgetting. So, kung meron tayong mga pinapasulat sa atin yung mga counselor, yung iba nilalagay yung sulat doon sa lobo, doon mismo sa cemetery, nagsusulat ka, tsaka nire-release mo yung lobo na yon. That is not for the person per se. Kasi wala naman talaga yan, di ba? Para yan sa'yo na meron ka ng tamang paningin doon sa sakit dahil sa kawalan. Okay? So I hope very clear or maliwanag po yan sa inyo. At yung konsepto rin po naman sa accurate memory pictures. Naalala naman po natin na may tinatawag na episodic memories. Kahit ang tagal na po nangyari yaon, kahit 30 years, 40 years, but the same vivid emotion is the same feeling that you are feeling right now. Kahit yung physical pain na sampal, nakalimutan mo, pero yung sakit emotionally, nararamdaman mo pa rin. Ganon din po daw sa grieving. We talk about grievers having the tendency to create a larger than life memory pictures. Kumbaga, sa ating mga phones, mayroon tayong mga ilang gigabytes or terabytes na nga, di ba? Sa ating minds daw, ilang memories yan yung pwede natin mailagay dyan. At unfortunately, yung pagkakamali, mas maraming na-in-store na mga negative emotions, mga pains, and if you can recall it, if you recall the first commitment you made in this book was to tell the truth. So, maging honest ka, na nasaktan ka, at isulat mo iyon. Parte siya doon sa relationship gap, at then sa ating tinatawag na loss history graph, at sa celebrity recovery, tinatawag naman na moral inventory graph. So, napakaraming graph. Minsan nga, merong usap-usapan namin yon doon sa large group nung we were bago pa sa pandemic. Yung iba, kulang daw yung papel. Isulat na lang daw sa Manila paper dahil sa dami ng mga nangyari. Like, for example, breakup in a long-term romantic relationship. Siguro, yung iba naman sa matagal na trabaho, inaasam-asam na ikaw ay ma-promote. Your hopes and dreams for that. So, ang ating mga katawan, hindi daw siya magsisinungaling. Kaya, it will remind us, sometimes in our nightmares, in our may mga bagay na biglang magbe-breakdown ka na lang o parang hindi mo na kaya. So, it is very important not to deny and to write everything down and to share it with an accountability partner or a small group or your step study brothers or sister, gender specific po. Ang importante po yung katotohanan. That's the key
to recovery is the truth, or truth is the key to recovery. The essence of recovery is contained in the premise of being totally honest about ourselves in relation to others. However, as humans, it is virtually impossible not to have impressions and opinions about others. So, we must allow that our perception of others may limit or restrict our recovery. So, dapat tutok ka doon sa iyong sariling journey sa pagbabalik loob sa Panginoon. If you focus on the opinion of others, we may have unrealistic expectation doon sa ating pagbabalik loob in our journey to recover our relationship with God, with ourselves, and with other people. It may seem, ang binabasa ko po actually ay doon mismo sa libro ng Grief Recovery Handbook. Meron lang po akong mga comments dito at ginajibe ko rin po o binabahagi ko po ang mga prinsipyo ng ating Celebrate Recovery. It may seem that this book is overly directed at helping people complete their relationship with a loved one who has died. We're sure that there are many people reading this book who are still grieving but about someone they didn't like. So your feelings may be ones of strong resentment or even hate. Even so, this program of grief recovery will work for you. We will have more to say about resentments in relationships as we progress to the recovery action. So, makita po natin, itong ginagawa po natin sa pagiging totoo, paghahayag ng katotohanan ng ating mga sarili, tinatanggal na po natin ang ating mga maskara. Ibig sabihin, yun yung unang hakbang para maharap na natin itong kawalan o yung ating mga issues sa ating mga buhay. Truth is the key to recovery. It's always a battle between reality versus fantasy. Flight and escape. Tatakbuhan ko na lang ang problemang yan. Iinom ko na lang, ikakain ko na lang yan. Abusuin ko na lang yung ibang tao, yung sarili ko para makalimot. Pero hindi natin madadaya. Unless we face the truth, unless we face reality, there will be no recovery. Kaya, that's our prayer that all of us will have the courage. God, sa serenity prayer, God grant me the serenity to accept the things I cannot change and courage to change the things I can and the wisdom to know the difference. So, ganun po. Kahit sa mga retreats, I have attended retreats, mga religious retreats, kung walang paghaharap ng katotohanan, meron pa rin tinatago. Walang paghahayag na talagang kailangan nila ang Diyos na naging magulo ang kanilang mga buhay. Wala pa rin pagbabago. Parang nagkaroon lang ng hyper-emotionalism ang mga retreats pero walang truth encounter. So we need to encounter the truth because in Celebrate Recovery, truth is our higher power, the Lord Jesus Christ, and the truth shall set you free and will give you the power to recover.
my completion letter. So dito po tayo magtatapos. Medyo challenging po ito kasi very personal at na isulat ko na ito buwan I think I have processed this, and then napapanahon din kasi yung na-assign sa akin na talata o pahina ay patungkol dito. So might as well share this to you at pwede rin po kayo magkomento kung paano kayo matutulungan dito. You can reach us out. Alam ko naman na lahat tayo ay may mga kanya-kanyang issues. Kaya nga, ngayon, I'd like to share with you my completion letter. Kasi nabanggit po kanina, completing is not forgetting. So, we will not forget the person, the loss of this loved one, but our relationship to the pain that the loss has given us, yun yung ating proseso, have given us is yung ating iproproseso po. So, let me read to you my completion letter. By the way, this is my mom, okay? Kasi yung storya po nito, kasama po kami sa church doon, sa isang solemn assembly po namin where we go, I think, quarterly to fellowship. May outdoor fellowship kami at then kasama ko siya ito sa picture na ito. At kasama ko po siya sa ministries. So, sa church growing up in our province back then. So, let me read to you and I hope makatulong din sa inyo at magsulat din po kayo. Kung meron po kayong loved ones, I encourage you to find yung processes nitong Grief Recovery Handbook to write a completion letter para process po nga natin yung ating pain na nadala nung pain na yon. Dear Mom, as I reflect upon the journey of our relationship, I find myself drawn to moments to growth and understanding. There were times when my rebellion led me astray, and I recognize now the pain it must have cost you. I want to sincerely apologize for the times I shattered your heart and brought tears to your eyes. In the tapestry of my childhood, I remember moments of fear and insecurity that seemed insurmountable. I now understand that those feelings were intertwined with my struggles to connect with my friends and the struggle for significance and acceptance, or peer pressure. And so I want to extend my forgiveness for the times when you too grappled with your own challenges and reacted in ways that may not have been ideal. My school days carry memories of isolation, but today I stand resolved not to let that linger or that lingering sense of loneliness define me. It is time to break free from the hold of those emotions, allowing myself to move forward unburdened. As we have embarked on our shared journey with the realm of our faith and the ministries we had, I felt truly blessed and filled with anticipation. The work we did together within the ministries of the church created a bond that I deeply treasure. I am grateful for the connection we cultivated through our shared devotion, and it remains a cornerstone of my memories. Through the ebbs and flows, through the challenges and triumphs, I want you to know how much I miss you. The threads of our relationship have woven a tapestry of experiences that I hold close to my heart. Thank you, Mom, for your unwavering love, for the lessons learned, and for the strength you have instilled with me. Thank you, and we miss you again. Sa mga nakikinig, maraming salamat po for just listening my heart out. And muli, salamat, nagkaroon lang tayo ng pause
because meron lang pong nangyari at parang napapanahon nga because grief recovery handbook nga yung ating serye dito sa ating platform sa Quezon City Celebrate Recovery. Pray with us. Ipanalangin po ninyo kami for God's direction because we plan to branch out or i-end muna itong serye ng Quezon City Celebrate Recovery and maybe the Lord is leading us towards retreats sa mga campuses, mga students, at dito rin sa ating military chaplaincy sa all parts of the Philippines and beyond to give people perspective sa life healing choices that truly indeed life happens not because of series of chances but series of choices, and we want to present itong actually principles pa rin ng Celebrate Recovery but more on a general sense and dynamic sense to reach out more people for the Lord. So please pray with us and guide us, or kung meron mang church leaders or may mga pastors na gustong magpa-train sa amin, yung church nila, they want to host a recovery meeting program, we have a team and we will guide you. We will have a time, make time to train you and how to launch Celebrate Recovery in your church. But for us, at the meantime, we felt that our call is now tapos na yung series natin doon sa having the Celebrate Recovery program as a whole, to run the Celebrate Recovery program. Dito muna tayo in reaching out more people and beyond sa Life's Healing Choices. More on educating and orienting and capacitating people doon sa top level at sila na yung magkakascade pababa. Muli, maraming salamat po sa iyong pakikinig. God bless us all. Shema, Shalom, love and peace.